nandito na naman tayo sa another episode ng online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manila TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education within Reach. Okay, definition. So, an exponential function with base b is a function of the form f of x is equals to b to the x power or y is equals to b to the x power where b is greater than 0 and b is not equal to 1. Okay? So, ibig sabihin, kapag we will dealing with exponential function, so, ang exponent natin will be a variable which is si x natin. So, yung domain nating x will be the exponent of our base which is si b. Okay? So, bawal maging 0 si b natin. And bawal din siya maging 1. Okay? Kasi kapag naging 1 yung ating b, so, the function is produce only laging 1 yung ating value ng ating x natin. So, magiging hindi na siya exponential. Kasi, hindi nagbabago yung ating y values. Okay? So, bawal din maging 0. Okay. So, yan. So, kailangan daw b is greater than 0. So, ibig sabihin, bawal din ang negative 1. Okay? Bawal din ang mga negative numbers. So, yan. Okay, next. So, example number 1. So, complete the table of values for x is equals to negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3 for the exponential functions y equals 1 over 3 to the x power, y equals 10 to the x power, and y equals 0.8 to the x power. So, isa-isahin muna natin. Okay. So, magsimula tayo sa 1/3 to the x power. Okay? Okay. So, nag-create na ako ng table values. So, meron lang tayong x. So, unahin muna natin si y equals 1 over 3 to the x power. Okay. So, simulan natin. So, magsasubstitute tayo ng value ng x dito sa ating function. So, gumamit na tayo ng y dito kasi yung example natin is y. So, hindi siya f of x. Okay. So, substitute lang natin yung x which is negative 3. Ayan. So, equals na lang natin. So, anong gagawin natin kapag ang exponent ay negative? So, pinakamadaling paraan is gagawin natin siya, babaliktarin natin siya. So, anong kabaliktaran ng positive? Negative pala, rather. So, positive. So, ibig sabihin, pag babaliktarin din natin si numerator and denominator natin. So, para reciprocal. So, babaliktarin natin, anong reciprocal na 1 over 3? Si 3. Then, magbabago yung ating exponent, magiging positive 3. So, 3 cube is 9. 9 ba? 3 times 3, 9. Times 3, 27. So, marami nagkakamali dyan. Kasi ginagawa nila 3 times 3. So, sagot daw ay 9. So, hindi naman. Kasi tatlong beses mo ita-times sa kanyang sarili yung ating base. So, 3 times 3, 9 times 3, 27. Okay, next. So, 2 naman tayo. Okay, ganun pa rin yung process. Oh, mali. Ba't na ba ito nauga? Yan. So, gawin natin, baliktarin lang natin, maging 3, tapos 3 squared. So, ito yung 9. So, 3 times 3 is 9. Negative 1 naman. 1 over 3 raised to negative 1. Pag-y times na naman. Okay. So, 3 to the first power. So, sagot ay 3. Okay. Sa 0 naman tayo. Ba't ganun 1 times 0? Yan. So, any number raised to 0 power is equals to. Yan. Next. Y equals. Aray. Aray, sakit. Masakit. Sinaktan ako. Oh.
Okay. So, 1 over 3. Then, ang x natin ay 1. So, any number raised to 1 is ganun pa rin, hindi nagbago. So, y equals 1/3. So, equivalent niya sa decimal is 0.3333. So, 0.33 na lang ilagay natin dito. Okay, next. Sa 2. Since ang ating exponent is a positive number, so i-distribute lang natin yung exponent niya sa numerator and denominator natin. So, magiging 1 squared, then 3 squared. So, 1 squared is 1, then 3 squared is 9. So, what is the equivalent of 1 over 9? So, mamaya, lagay muna natin dito. So, may natin lagay. Then, kunin naman natin yung isa. 3. So, y equals 1 over 3 raised to 3. So, ganun pa rin. Distribute natin. Okay? So, y equals 1 over 3 times 3, 9 times 3, 27. So, y equals 1 over 27. So, kunin natin yung equivalent ng 1 over 9. So, ano ba yung equivalent ng 1 over 9 sa decimal? So, ano kaya? Sa palagay nyo. So, gamit tayo ng calculator para hindi tayo mahirapan. So, ang equivalent ng 1 over 9 is 0.11. So, hindi siya sakto ha. So, lagyan lang na dito, 0.11. So, 1, 1, 1, 1, 1 kasi yan. Paulit ulit. The next is 1 over 27. 1 divided by 27, ang sagot ay 0.37037. So, tuloy-tuloy siya. Continuous siya. So, 0.04. Pag ni-round off natin. 0. Ano nga? 04. Yan. 0.04. Pag ni-round off natin. Kasi diba, 0.3 ano ba yun? 03 pala yun. Mali. 0.37. So, pag na-round off natin into decimal places, magiging 0 si 7, then magpa-plus tayo ng 1 sa 3. So, magiging 0.04. Okay. Kaya 0.04. Okay. So, nakuha natin yung first table of values for 1/3 or y equals 1 over 3 raised to x power. So, alamin naman natin yung sunod. Okay. So, lagyan natin yung parenthesis dito. Parehas lang naman yung 10 to the x power at saka yung may raised to the x power. Kasi, yung ating nasa loob naman is, iisa naman siya. Hindi naman siya, wala tayong involved na operation sa loob ng parenthesis natin. So, ibig sabihin, si y equals the quantity of 10 raised to the x power will be y equals 10 to the x power lang din. Parehas lang. Okay. So, gawin natin, substitute din natin yung ginamit nating x kanina. So, magiging y equals 10 raised to negative 3. Okay. So, ito naman yung kanina. So, gawin natin, baliktarin din natin. So, anong kabaliktarin ni 10? So, 1 over 10 raised to third power. Then, distribute natin. 1 cube is 1. Then, 10 cube. So, 10 cube is 10 times 10. 100 times 10 is 1,000. Tama? So, yan yung unang value. So, translate lang natin siya. Ilang zero yun? 1, 2, 3. Tama ba? So, 1 divided by... So, tama. 0, 0, 0. Plus 1. At, hindi pala. Isang 1 lang pala. Dalawang 0 lang pala.
Yan. Next. Okay, next tayo. So, check din natin yan, yung equivalent niya doon mamaya. Raised to negative 2 naman. So, ganun pa rin, 1 over 10 squared. Yeah. 1 squared is 1. Then, 10 squared is 100. Okay. So, 1 divided by 100. 1, 0. 0.01. Next. Y equals 10 raised to negative 1 equals to 1 over 10 raised to 1. Okay, 1 over 10 pa rin. Then, translate natin siya into decimal. 10 pala. 1 pala tayo. Baliktad. Dito yung 10, dito yung 1. Then, pag dinivide natin, dadagdag lang tayo ng 0. 0.1. Okay, next. 0 naman. 10 to the 0 power is equals to 1. Then, kapag naman 1 naman, raised to 1, so what is 10? Kapag naman 2, 10 squared is 100. Then, kapag 3, 1,000. Okay, 0.01, 0.01, 0.1, 110. Okay, kunin naman natin yung x, or yung y pala, y equals the quantity of 0.8 raised to the x power. So, substitute lang natin yung value ng ating x, which is y equals 0.8 raised to negative 3. Okay. So, since ang ating yung nasa loob is 0.8, pwede natin gawin dyan is i-compute mo siya in calculator or i-transfer mo si 0.8 into tawag dito, into fraction. So, ano kaya equivalent ng 0.8 to fraction? So, pag transfer natin, 8 over 1, so 10. Kasi 8 divided by 10 is 0.8. Okay, 0.8. So, 8 over 10. Then, kapag nilowest term natin siya, ang equivalent niya ay divided by natin sa 2. 4 over 5. Kasi pag divide natin si 8 sa 2, 8 divided by 2, 4. 10 divided by 2 is 5. So, ibig sabihin, yung ating 0.8 is 4 over 5. Raised to negative 3. Okay, next. So, pwede natin siyang isolve. Pero, pwede din mo naman siya isolve sa calculator. Okay? So, kung may calculator ka, ganun na gawin mo. Pero, pag hindi na siya matransfer as fraction, yun na lang gagamitin mo yung sa calculator. So, 4, i-raise mo, babalik rin natin, magiging 5 over 4, tapos cube. Then, 5 times 3, 5 times 3. 5 cube is, 5 times 5, 25 times 5 is 125. 4 cube, 4 times 4, 16, times 4 is 64. So, 125 over 64. So, compute mo lang siya sa calculator kung anong equivalent niya sa decimal para madali mo siyang i-graph. Next. Raised to, anong number? Negative 2. Then, equivalent niya ay 4 over 5. Raised to negative 2. For negative 2, or for raised to negative, ano pala? Balik rin natin, 5 over 4. Squared. So, 5 squared is 25 divided by 60. So, yan. Next. Ngayon natin kunin yung equivalent niya. So, y equals negative 1 naman. Okay. So, magiging
4 over 5 raised to negative 1. Magbalik rin ulit natin. 5 over 4. So 5 over 4. So next. Yan. So 5 over 4. So 50 divided by 4 ay may na lang din mamaya. So next. 0. Raised to 0 power. Ang sagot ay next. Raised to the first power is person 1. So 0 point. Then sa 2. Raised to the second power kasi 0.8 times 0.8 ang sagot ay 64 0 0 0 0 0.04. Tama ba? Kasi 0 0 tapos dalawang point 004. Tama. Next. Y equals 0.8 cube. Okay. Kasi 0.04 times 0.8 ay 32. 0, 0. Tapos 0, tama. So, ang sagot dito ay 0.002. Tama ba? So, 0.002. Ito naman ay C2 ay 0.04. Then, C1 ay 0.8. 0.8. Tama ba? Then, ito ay okay. So, check natin 1 dito, 1. So, yan, nakuha na natin yung, yung y natin. So, 125 divided by 64 is 1.95. So, siya ay approximate lang. So, ibig sabihin, ni-round off ko lang siya into the 2 decimal places. Then, kapag naman 25 divided by 16 is 1.56. Then, 5 divided by 4 is 1.25. So, yun yung sagot natin for, nakuha natin yung kanyang range. Okay, may mali pala ako. Are. Sabay. Ito. Tsaka ito. So, mali pala yung solve ko. So, kasi diba, kapag pinag-times natin si 0.8, sabi. So, 0.8 times 0.8, 6. 8 times 8, 64 raised to 6. Then, 64 siya pa. So, siya ay 0.64. Sabi. 0.64. Then, the other one is 512. Mga ito, 0.64. Then, the other one is 0.512 or 51. So, 512 yun or 51. So, ito yung 3. 0.512. Okay, so based dun sa ating example kanina, so sinummarize natin siya in a form of table of values. Kung sa mapapansin nyo, yung nasa baba, yung tatlong rows will be the values of y of the function y equals 1 over 3 to the x power, y equals 10 to the x power, y equals 0.8 to the x power. So, pinagsama-sama lang natin siya doon sa ating table of values para mas madali. So, yan ay naka-round off na. So, yung, hindi ko lang na-round off in, hindi kasi pwede yung isa. Yung, tawag dito. Yung 0.001, hindi kasi siya pwedeng, tawag dito, i-convert into 2 decimal places kasi ang sagot ay 0. Okay? Approximate 0 siya. So, kaya ang ginawa ko, 0.01 na lang siya. 001. Then, yung sunod, 0.01. Then, the other yan. Then, sa baba, naka-round up yung iba sa 2 decimal places. But,
hindi ko siya nilagay. Meron diyang part na, katulad daw, 0.512. So, dapat pala 51 nilagay ko. Okay lang yan. So, yun naman ay approximation lang, yung mga may decimal. So, kapag hindi sakto, ina-approximate lang siya or nira-round off siya. So, kung nakadepende po sa hinihingi ng problem kung siya ba ay tawag dito, i-convert natin in decimal or hindi. Kasi i-graph kasi natin siya. So, kaya, yun yung purpose kung bakit tayo nagra-round off. Para malaman natin yung exact position or para pag nag-graph tayo sa Cartesian plane, madali natin ma-pinpoint. Kapag hindi natin gamit ang tawag dito, digital calculator natin na ginagamit, which is si GeoGebra or si Desmos. So, yun yung sagot niya. So, yung tatlong nasa baba, ito yung mga values ng y. So, ibig sabihin, ang coordinates or ordered pairs ni y equals 1 over 3 raised to the x power is negative 3, 27, negative 29, negative 1, 3, 0, 1, 1, 0.33, 2, 0.11, 3, 0.04. Then the other is negative 3, 0.001, negative 2, 0.001, negative 1, 0.1, 0, 1, 1, 10 to 100, 3, 1,000. Then the other one is negative 3, 1.95, negative 2, 1.56, negative 1, 1.25, 0, 1, 1, 0.8, to 0.64, then 3, 0, 512. So, in graphing sa digital calculator, so, mas acceptable yung hindi natin siya i-convert sa decimal para mas accurate yung kanyang graph. Pero kapag tayo ay nag-graph in graphing paper sa physical or sa actual sa paper or sa graphing paper, so gagamitin natin is decimal para mas madali natin siyang ma-locate. Kesa sa graphing calculator na automatic na siya. So, kaya, kailangan is yan. Alam mo din yung equivalent niya sa decimal para mas madali mo siyang i-graph. So, based on do sa exam natin last time, so, karamihan sa inyo is hindi marunong mag-graph. So, nag-rely sila sa paggamit ng graphing calculator na sabi ko sa exam is I'm not advising you to use the graphing calculator kasi tinitingnan ko kasi kung marunong ba talaga yung bata mag-graph. So, based on dun sa exam natin, meron talaga sa inyong hindi marunong mag-graph in the actual or dun sa manual. So, dapat pala, yan nga, dapat inaaral nyo pa rin yung pag-graph kasi tinuro ko na sa inyo yan. So, karamihan sa inyo, hindi nagbasa ng direction. So, kaya nagkamali. So, mali yung graph niya kasi kailangan is naka-graph siya sa papel, sa graphing paper. So, hindi ko in-accept yung ginraph niya sa graphing calculator. Hindi man pala siya marunong mag-graph. So, yan. So, i-graph natin siya in Cartesian plane. So, pakita natin. Okay. So, try natin siya dun sa ating board. Try natin kung kaya natin siya i-graph. Okay. So, since na hindi natin mag-graph lahat dito sa board natin yung ating mga values. So, try natin siya sa graphing calculator. So, try natin. Kasi, in plotting or graphing a function, so, napaka-importante kung marunong ka mag-plot. Kahit yan ay automatic, dapat alam mo pa rin kung paano tayo magpa-plot. Okay. So, gawin natin siya sa graphing calculator. Okay. So, hindi natin lalagay dyan yung function, ha. So, gawin natin yung plotting. So, napakadali lang naman plotting, eh. So, dapat marunong ka magtansya. Okay? So, gagamit lang tayo ng point dito. Okay. So, ilang value yun? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, based on dun sa ating given na
table of values. Pakita natin ha. So, negative 3, 27. So, saan ba si negative 3, 27? Sa graph natin. So, saan ba siya nakalocate? Madali lang naman, di ba, ang i-locate kung nasaan siya? Okay, pwede nga natin itong tanggalin muna eh. Hanapin na lang natin eh. Okay. So, nasaan si negative 3? So, di ba ito yung x natin, si negative 3? Then, nasaan ang 27? Nasa taas. Hanapin. DRA. Oh, yan. So, gamit ulit tayo ng point. Di pala nag-attach yung point. Okay. Itatapat mo lang dun sa x. Ang x natin ay negative 3. Pag pinalat natin, 27. Ayaw pa din. Ulit. Point. Yan. So, negative 27. So, pag pinindot natin, negative 3, 27, tama. So, next. Plot natin yung sunod. Anong sunod? Anong sunod na nakalagay? Negative 2, 9. Okay, hanapin natin si negative 2, 9. So, ba diba negative 2? Hanapin mo sa x. Sabay yung x natin. Yan, ito yung negative 2, diba? So, hanapin mo si 9. Sa taas. Oh, hanapin mo sa taas. Yan. Point ulit. Ganun din naman sa papel ah. Madali lang din naman mag-locate. So, next, nakuha na natin si negative 2, 9. Oh, hanapin daw natin si negative 1, 3. So, hanapin mo lang si negative 1 sa x. Doon sa x-axis. Oh, negative 1 dito, diba? Tapos 3 daw. Rn3, katapat na. Oh, yan. Next. Anong hinahanap pa natin? Oh, 1 and 0.33. So, pwede na naman dito, ano yan? Ano nga yan? 0.33. So, ang 0.33, zoom out natin. Okay. So, hahanapin mo dyan yung 0.03. 33. 0.33. Okay. So, ibig sabihin sa pagitan ni 0.2 at saka 0.5, pag zoom out natin, so, sa bantang dito yan. Yan. So, pag pinindot natin, yan. Hindi pala. Tagay na nga lang natin dito ay 0, 0.33. Yan. So, sa bandang pa lang doon yan. Tatansyahin mo lang. Madali na magtansya sa yung kalahati ng, basta madali mo magtansya. Tansya-tansya kasi yan. Or pwede mong gawin dito kung graphing calculator yung gamit mo, 1/3 na lang. Para accurate siya. Ito yan o. Okay, next. Ang sunod daw is 0.11. So, yung equivalent niya kanina, 1/9, di ba? Plot ulit natin. Okay, saan ba si 1? Dito yung 1, di ba? 1, tapos 0.11, 0.11, di ba? So, kahit lagyan mo natin dito yung point. Saan ba yung point? Ay, nawawala eh. Yan. Tapos, lagyan mo dito. Double click. Lagyan lang natin yung point. 0 and 1/9. 1/9. Sala. Bakit 0? 1 nga pala. 1, tsaka
Tapos yung isa ay ba't ka point yun? Ayaw niya. Okay. Kaya mali. Isa pa. Yung isa ay huwag na nga natin siya i-duplicate. Sunod ay ano nga yung isa? 0 tsaka 1/27. Or yung kanina. Ba't ka 0? 2. 3 pala 3. Yan. Yan. Then kapag linarap natin siya, para magkaguhit na lang, so siya ay y equals 1/3 raised to ano exponent niya? Raised to x. Yan. So pag narap natin, so saktong-sakto siya. 'Di ba? So yan. So kung mapapansin nyo, lahat ng values, hindi pala, sabat sala to. Naibo yung kanina. Okay. Ano pa yung values natin kanina? 0, 1. 0, 1. Mali yung kanina natin na plot. Yan. So, ingat-ingat. Nagkamali pala tayo ng plot kanina. Kasi, mali yung value ko kanina. Mali yung na-type ko. So, yung ito daw ay kasi yung 1 ay 1 and 1/3 pala. Ang ano. Yan. Nagtama na siya. Then F, ito. Si 2, ang 2 natin ay, lipat na natin to. Mali pala. Ito ay yung 2. Nalito ako. Then, yung isa pa nating value ay si point natin ulit. Si 3. Okay, isa. 3 tapos 1/27. Yan. So, yan. Doon pa rin siya. So, kung mapansin nyo, hindi nag-intersect sa x-axis natin siya. Ayan. Hindi siya nag-intersect. Palapit siya ng palapit. Pero parang, ang kita nyo dito, nalapit siya, di ba? Hindi talaga siya nalapit. Hindi talaga siya nag-intersect rather. Mukha lang siya nalapit. Ayan. Okay. So, nag-graph na natin yung una. So, para mas madali tayo, lagyan na natin dito yung another function which is y equals, pwede natin g of x na lang para maiba. So, 10 raised to the x power. Ayan siya. Then, yung isa naman ay pwede natin z of x equals
um, 0.8 raised to x power. Ay, yan. So, itong isang to, palitan natin ng kulay to. Pati nag-ibang kulay nito. Palitan natin siya ng green. Hindi nawawala tong yan. Tapos gawin natin tong green. Ay, ibang kulay, red. Yan. So, yun yung graph niya. So, ganun din sa isa. Lagay mo lang dito yung point niya, kung anong equivalent niya. Yan. So, kasi tansyahan kasi to talaga. Sa tunay, tansyahan talaga ang paggagraph kapag yung sa papel lang siya. Kaya, para mas madali kayo mag-graph, kailangan yung pagitan ng numbers or yung haba, mas yung nakadepende po kasi. Yan. Madali na naman mag-graph eh. Basta alam nyo kung paano yung process ng pag-graph. Alam nyo kung paano mag-plot. Alam nyo kung paano mag-connect ng points. Kasi magkakamali sadya kayo sa pag-connect ng points kapag basta nyo lang siya ginraph, tapos basta nyo lang siya pinagduktong-duktong. So, yan. So next tayo. Okay. So let's go to example number 2. So if f of x is equals to the quantity of 3 raised to the x power, so evaluate ito yung mga values ng x natin for this function. For this exponential function. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So meron tayong 5 values which is si 2, si negative 2, si 1 half, si 0.4, and si pi. So, isa-solve natin yan dito sa ating board. Okay? So, let's go to our board. So, f of x is equals to the quantity of 3 raised to x power. So, gagawin natin is i-evaluate lang natin yung mga given na values ng x natin. So, the first value is 2. Okay? So, raise lang natin sa 2. Then, 3 squared, di ba? Yung exponent siya magsasabi kung ilang beses mo itatime sa kanyang sarili yung ating number. So, ang base natin is 3. Tapos, ang ating exponent 2. So, ibig sabihin, dalawang beses mo itatimes si 3. So, 3 times 3 is, this is the first value. Okay? So, nakuha na natin yung first value ng x natin. So, next, then ang coordinates nyo, di ba, 2. So, nilagay natin. So, kung sakaling i-graph natin, iyan yung coordinates or yung ordered pairs na pwede nating i-graph based on dun sa solution natin. So next, negative 2. Okay? So, katulad lang ng last example, si negative 2, yung kapag ang ating exponent is negative, so gagawin natin is babalik rin natin siya. Babalik rin natin magiging positive. Then, si 3, i-reciprocal natin. So, magiging 1 over 3, then squared. Then, i-distribute lang natin yung exponent na nasa labas. So, 1 squared is 1. Then, 3 squared is 1. Then, kukuha natin yung value ng 1 over 9. Yan. So, ano kayang value ng 1 over 9 sa fraction? So, check natin. So, 1 divided by 9 is equals to? So, approximately 0.1, 0.11. So, kasi ulit-ulit yung repeating decimal kasi yung ating fraction na 1 over 9 kapag transfer natin sa decimal. So, repeating decimal yung lalabasan niya. 0.111111. So, walang katapusan yan. So, kaya niround up na lang natin sa 2 decimal places. So, ginagamit natin ng decimal kapag i-graph natin yung function in a piece of paper or a graphing paper. But, if we will gonna use a graphing calculator in a digital
format, so we will use the fraction in order to be accurate or maging accurate yung ating graph. So kaya mas maganda fraction yung ilagay natin or hindi simplified yung ating fraction. While kapag nag-graph naman tayo sa papel, so kailangan natin kunin yung decimal para malaman natin yung exact position or the assumed position sa ating graphing paper. Since tansyahan yung mangyayari kapag may decimal tayo. Pero kapag saktong number, madali naman siyang i-locate. So, yan. So, nakuha na natin yung dalawang value. So, ito ay um, 1/9. Tama ba? Baliktad na lang. -2, 0.11. So, katulad lang din na nangyari kanina, um, even if our value of x is negative numbers, the answer is always positive. Okay? So, yun yung napapansin natin kapag nag-graph or nagsasolve tayo ng exponential um, function or anything or equation. Yan. So, dapat ang sagot niya ay positive. Okay? Pero yung ating x value, pwede siya maging negative. But the f of x or the range of our exponential function is always positive. Okay? Yung nagiging sagot natin is positive. Kung magkaroon man tayo ng negative, siguro sa pag-resolve tayo ng equation, siguro. Possible kasing kapag kinuha natin yung x nung isang equation, possible na talagang lumabas is negative numbers. Okay? So, yun next. So, solve natin yung sunod. Okay. So, sunod na value. So, sunod na value natin is 1/2. So, f, then 3 raised to 1/2 power. Okay. So, ano naman yung case natin kapag yung ating value ng x is a fraction? So, pwede natin kasing gawin is i-transfer si 3 raised to 1/2 power into radicals. So, di ba meron tayong rule from converting from exponential into radicals. So, ganito yung pattern niya. So, b n over m. Then, pag kinonvert natin siya sa radicals, so ganito yung kalalabasan niya. So, radicals, then, yung denominator ng ating exponent, siya yung magiging unit or yung tinatawag na root dito sa ating radicals. The next, si n, siya yung magiging exponent ng ating base, which is 3. Okay, convert natin. So, ito yung magiging the square root of 3 raised to 1. Since there's a rule in radicals na kapag 2 ang nakalagay or 2 yung ating root or yung unit or yung index rather, hindi na siya sinusulat. Okay? So, ito na yung square root. So, ibig sabihin ito ay square root of 3. So, check natin yung equivalent niya ng square root of 3. So, try natin. So, square root ng 3 ay okay. So, 1.73. Approximately 1.73. So, ito parang siyang equal sign pero paalam siya. Ang ibig sabihin nito ay approximate lang. So, ibig sabihin, we need to approximate or round off the number that is not exact. Kumbaga, hindi ka sigurado, basta hindi siya sakto. Approximate lang siya. Since niround off natin siya into 2 decimal places. Okay, so nakuha na natin yung sa 1/2. So, tumungo naman tayo dun sa natitira pang dalawang values. So, 0.4 and the pi. Okay. So, ang next value is 0.4. Okay. So, there are two ways in order to solve this function.
So, kapag nag-evaluate tayo ng ganito, decimal yung ating exponent, we will need to first um, convert decimal into fraction. Pag hindi siya kumbaga, hindi natin siya ma-convert in fraction, we need, ang pwede natin gawin is, i-transfer na lang natin siya as, um, tawag dito, hindi pa natin transfer. So, isa-solve mo na siya in calculator. Okay? So, yan. So, kailangan mo na siyang i-solve sa calculator kapag hindi mo siya ma-convert. Isa-solve mo rin naman yung kanina sa calculator, but meron tayong mas madali kasing ilagay sa calculator yung ating kapag alam na natin yung value ng ating index dun sa radicals, so madali na siyang i-type. Sa iba kasi nahihirapan na erase siya sa decimal. So kaya convert muna natin siya into fraction. So what is the equivalent of 0.4 in fraction? So sa calculator, meron tayong options na kapag i-type natin to, then in-equals natin siya, automatic na magkakaroon tayo ng decimal doon. Pero nakadepende sa option niya. Kasi meron mga calculator na hindi niya kayang i-convert ito ng automatically. So meron mga scientific calculator na ginagamit na nag-automatic siya depending sa settings ng calculator. So ang gagawin natin is i-convert natin si 0.4 into fraction. So paano yan? So bilangin natin, so 1. So ibig sabihin, 4 over 10. So try natin 4 divided by 10, 40. Okay, 0.4. So tama. Then i-lowest term lang natin siya. So si 4 at saka si 10 divisible by siya by 2. So siya ay 4 divided by 2 is 2. Then ating 10 divided by 2 is 5. So ibig sabihin pag kinonvert natin 0.4 into fraction, siya ay 2 over 5. Okay. So lagyan natin 3 raised to 2 over 5. Then, i-convert natin siya into radicals. So, fifth root of 3 squared. So, fifth root of 3 squared is 10. So, hanapin lang natin yung fifth root ng 10. So, paano natin siya gagawin? Paano nga ba yun? Okay, dito na lang. 3 raised to. So, ang sagot dito ay 1 point. Lagyan natin ito approximately 1.55. So, same lang din siya ni 3 raised to 0.4. So, parehas lang din ang kalalabasan nila. Kasi, pag ni-raise natin si 3 raised to 0.4, the same, 1.55. 3 raised to, yung kanina, 2 over 5. Lagyan natin parenthesis. 3 raised to 2 divided by 5. Okay, so ganun pa rin. So 1.55 yung ating sagot. So ito na yung sagot for 0.4. So tumungo tayo dun sa last which is pi. So ang value natin is pi. Okay. So pi yung ating value ng x. Pi. Sir, paano naman yan? So paano natin siya gagawin? Okay? So gawin lang natin, ang gawin natin is si 3, erase natin sa pi. So ano equivalent ni pi? 3.1416. So ang ginagamit ng iba is 3.14 lang, pero yung ginagamit ko is 3.1416.
Kasi di ba, 3.1459. Kasi based on my teacher, mas accurate daw gamitin or mas malapit daw sa katotohanan si 4 decimal places kaysa 2 decimal places. Since kakunti yung decimal places, ang kanyang kumbaga pag kinonvert natin, hindi talaga, meron talagang differences pa rin ng konti. Pero kapag 4 decimal places, konting-konti lang yung difference. Okay? Pero sa case natin, ang gawin natin diretso. So, hanap lang ako ng ano. Okay. So, 3 raised to pi is equals to 31.54. So, approximate lang siya. Then, kapag ginamit naman natin yung 3.1416, or lagyan natin 4. So, 3 raised to 3.1416. Kasi, di ba, 3.1459 ang sunod. So, try natin. So, raised to 3.1416. Okay. So, 31.54 din siya parehas. Although, kapag niround off na natin siya in 4 decimal places, nagkakaroon na tayo ng konting pagkakaiba sa value. So, ang difference lang siguro niya is 2 decimal places, yung 1 decimal places lang yung, kumbaga, um, malapit naman sila yung sagot. So, ang ginawa ko lang 2 decimal places, so parehas lang sila ng sagot. So, 31.54. So, at the answer for this evaluation of the exponential function for pi is 31.54. Approximately 31.54. So, yeah. So, we didn't need to graph the function since on the example, we need to evaluate lang dun sa function. But, pwede ko rin naman ipakita sa inyo yung graph ng ating function. So, ipakita ko sa inyo yung graph. Okay, so this is the actual graph of f of x is equals to the quantity of 3 raised to x power. Or 3 raised to x na lang. Since wala naman tayong operation sa loob ng parenthesis, we can simplify the function na 3 to the x power. So, katulad na lang nito. So, 3 to the x power yung nilagay ko dito. Kasi, nung nilagyan ko siya ng parenthesis, tinanggal na ni GeoGebra yung parenthesis. Okay. So, yan. So, yan yung graph. Then, kapag ang ating value ng x natin is 0, the answer is always be 1. Or the value of y is 1. So, yun lagi yung mapapansin nyo kapag nag-graph kayo ng exponential function. So, yan. So, tumungo tayo sa next example. Okay. So, alam na natin mag-evaluate. Alam na din natin yung pag-graph.